Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng Everglade? Ito ang lugar sa Florida na palaging baha at puno ng makapal na talahib. Para itong malawak na ilog na may halong damuhan. Bukod pa riyan, may mga bahagi ito na natatakpan ng mga puno. Dahil sa kakaibang kondisyon ng Everglade, maraming hayop ang namumuhay rito. Naging paraiso pa nga ito ng mga naggagandahang hayop. Para malaman mo kung nasaan ang Everglade, andito ito sa timog ng bahagi ng Florida sa bansang Amerika. May lawak ito na 20,000 square kilometers. Ibig sabihin, kasing lawak nito ang probinsya ng Mindoro. Nakararanas ang lugar na ito ng matinding pag-ulan, matinding tagtuyot at hindi mapigilang sunog. Sanay na nga ang mga hayop rito para mamuhay sa pabago-bagong panahon ng Florida Everglade. Kaya naman for today's video, aalamin natin kung paano mamuhay ang mga hayop rito. Bakit naging paraiso ang lugar na ito sa mga hayop at bakit espesyal ito sa mga tao? Kung bibisita ka sa Florida Everglade, ito marahil ang pinakaunang hayop na makakasalubong mo. Nagkalat sila sa bawat sulok ng lugar na ito. Sila ang mga American alligator. Marami ang nagsasabi na ito ang hari ng Florida Everglade. Ayon sa tala ng grupong FWC o Florida Wildlife Conservation, tinatayang may 1.3 milyong American alligator ang naninirahan sa Florida Everglade. Malinis kasi ang tubig rito at hitik sa pagkain. Isa sa paboritong kainin ng mga buwaya ay ang mga ibon. Ang lugar na ito ay sagana sa populasyon ng ibon at ito ang panghimagas ng gutom na buwaya. May 500 uri ng ibon na matatagpuan sa Florida Everglade. May mga ibon gaya ng kuwago at woodpecker na abala sa pangungulekta ng nektar ng bulaklak. Kung tutusin, karamihan ng mga ibon dito ay mas abala sa panguhuli ng isda. Gaya na lamang ng American white ibises na sinasamantala ang dami ng isda. Kapansin-pansin din ang dami ng great egret na namumugad sa puno. Kapag maganda ang panahon, ito ang tsansa ng mga great egret upang magtayo ng kanilang pugad. Para tumibay ang kanilang pugad, kailangan mangolekta ng kahoy ang mag-asawang ibon. Ang mga kahoy kasi na ito ay ang magiging pundasyon ng matibay na pugad na matitirahan ng pamilya ng ibon. Kaya kapag may nakita itong kahoy, agad itong pinupulot ng egret. Yun nga lang, mukhang may masamang plano ang buwayang ito. Naobserbahan sa video ang tusong paraan ng buwayang ito para makahuli ng egret. Lumalangoy ang buwayang ito nang may daladalang kahoy sa kanyang bibig para lapitan siya ng mga ibon. Kapag may lumapit na ibon para kuhanin ang kahoy, wala itong kamalay-malay na nabiktima siya sa patibong ng buwaya. Alam mo ba na hindi lang buwaya ang kinatatakutan sa lugar na ito? Naging tahanan rin kasi ito ng higanteng Burmese python. Kahit feel at home sa Florida Everglade ang mga Burmese python, sila naman ay invasive species. Ang mga Burmese python ay invasive species dahil hindi naman talaga ito native o likas na matatagpuan sa Florida Everglade. Pinakawalan lamang ito sa Florida noong 1930s ng mga taong mahilig mag-alaga ng ahas mula Asia. Simula noon, hindi na napigilan ang pagrami ng python sa Florida Everglade at kinakain na nito ang mga native na hayop gaya ng raccoon. Isa sa may pagmamalaking kayamanan ng Florida Everglade ay ang dami ng mga isda sa lugar na ito. Alam mo ba na may 300 klase ng isda na native sa ilog na ito? Mahalaga ang papel ng mga isda sa ilog dahil sila ang pangunahing pagkain ng mga gutom na hayop. Isa sa palaging kumakain ng isda ay ang mga dolphin. Dito sa Florida Everglade, nakitaan ng kakaibang taktika ang mga dolphin sa panguhuli ng isda.
Nagtutulong-tulong ang pamilya ng dolphin para pagsamasamahin ang mga isda sa isang pwesto. Kapag magkakasama na ang mga isda, ginugulo nito ang putik sa lupa upang bumuo ng parang lambat. Sa ganitong paraan, naho-corner sa gitna ng bilog ang mga isda. Kapag na-corner na ang mga isda, isa-isa itong magsisitalunan. Ito naman ngayon ang kanilang tsansa para saluhin ng kanilang bibig ang mga isda. Napakatuso ng ganitong paraan ng panghuhuli ng isda dahil sino mag-aakala na ang ganito kahusay na taktika ay kayang isipin ng mga dolphin. Maliban sa mga dolphin, mayroon pang ibang sea mammals ang nakatira rito. Sila ang West Indian manatee. Hindi ito katulad ng mga dolphin na kumakain ng isda. Sa halip, mas kinakain nito ang mga damo na tumutubo sa ilalim ng tubig. Dahil sa paborito nilang kainin ng mga damo, tinatawag rin itong sea cow. Pagdating ng buwan ng Marso, mabilis na nagbabago ang panahon. Ito kasi ang simula ng panahon ng tagtuyot. Sobrang lakas ng sinag ng araw rito, kaya mabilis na natutuyo ang ektarya ng lupa na dati ay nababalot ng tubig. Ang dating malawak na ilog ay isa na ngayong natutuyong lupa. Tuwing panahon ng summer, ubos na ubos ang tubig sa Florida Everglade. Ang init rito ay kayang umabot ng 40 degrees Celsius. Masama ito para sa mga hayop rito dahil ang tagtuyot ay senyales ng mahabang panahon ng taggutom. Ito ang panahon na pinakamahirap sa buhay ng buwaya. Para sila ay mabuhay, kailangan nilang humanap ng lugar na may tubig at pagkain. Kapag nanatili sa lugar na ito ang buwaya, maaari siyang mamatay sa matinding gutom at sobrang init. Kailangan niyang maglakbay ng milya-milyang distansya para humanap ng ilog. Pero sa ngayon, ibabaon na lamang niya muna ang sarili sa putikan para takasan ang init ng araw. Iba naman ang hanap ng pagong na ito sa gitna ng kalsada. Naglalakbay ang pagong na ito ng ilang kilometro para humanap ng mangingitlogan. Napili niya ang pwestong ito sa gilid ng kalsada para itago ang kanyang mga itlog. Habang naghuhukay ang pagong, merong asungot na gustong manira. May lumapit kasing uwak para kainin ang itlog ng pagong. Alam ng pagong na kapag ipinagpatuloy niya ang pangingitlog, maaaring kainin lang ito ng uwak. Dahil sa panggugulo ng uwak, wala siyang magagawa kundi ang iwanan ang mga naunang itlog na kanyang nailabas at humanap ng ibang pwesto. Malas lang ng mga naunang itlog ng pagong dahil kinain lang ito ng uwak. Gayunpaman, may 100 itlog pa rin ang natitira sa tiyan ng pagong na pwede niyang ilabas sa mas ligtas na lugar. Sa ngayon, mag-enjoy na muna ang uwak sa libreng pagkain. Iba naman ang taktika ng mga yellow-crowned heron. Inaabangan nito lumabas sa lungga ang paborito nitong talangka. Siyempre, dahan-dahan na sa paglapit ang ibon para hindi matakot ang kanyang target. Yun nga lang, narinig nito ang kaluskos ng raccoon kaya nagtago agad ng talangka. Sinubukan muling hulihin ng heron ng talangka. Sa ikalawang pagkakataon, natakot na naman ng talangka dahil sa ingay ng yapak ng usa. Palagi nasisira ang plano ng heron dahil sa ingay ng ibang hayop. Kailangan lang niya ng konting tiyaga at pasensya at makakahuli rin siya ng talangka. Sa wakas, nagtagumpay ang heron na makahuli ng pagkain, ngunit mukhang hindi ito magpapahuli ng buhay. Kailangan lang niyang putulin ang mga braso nito para madisarmahan ang panipit.
Dahil sa sobrang init ng panahon, hindi maiiwasan na masunog ang malawak na damuhan ng Florida Everglade. Mabilis na kumakalat ang apoy dahil sa mga tuyong dahon. Walang magawa ang mga hayop kundi ang umiwas sa delubyo. Kung hindi sila magsisilikas, maaaring sila ang matusta sa apoy. Kahit maraming napinsala sa apoy, may dala naman itong biyaya para sa mga nakatira rito. Ang mainit na usok ng apoy ay naging mitsa para suyuin ang langit na magbuhos ng ulan. Rinig na rinig sa buong Everglade ang kidlat ng nagbabadyang ulan. Mahalaga ang panahon na ito dahil ito ang ulan na pinakahihintay ng mga hayop rito. Kapag bumagsak ang ulan, siguradong mababasa ang lahat ng hayop. Masaya ang lahat ng mga hayop sa Everglade dahil sa wakas, tapos na ang panahon ng matinding tagtuyot. Ang dating natutuyong lupa ay unti-unting bumabalik sa pagiging ilog. Masayang-masaya ang mga buwayang ito pagkatapos ng malakas na ulan dahil nakalalangoy na naman sila sa tubig baha. Dahil sa naaangkop ang panahon para sa buwaya, ito ang kanilang oras para humanap ng pag-ibig. Ang mga lalaking alligator ay gumagawa ng tunog para akitin ang mga babae. Kakaiba ang estilo ng mga buwayang ito dahil nanliligaw sila ng babae sa paraan ng paggawa ng ingay. Habang ang ibang buwaya naman ay tapos na sa pakikipagligawan. Meron na kasi silang mga anak na kailangang bantayan. Ang mga nanay na alligator ay masugid na nag-aalaga sa kanilang mga anak sa loob ng 1 taon. Kailangan nilang protektahan ang kanilang anak mula sa mga kalaban na may balak kumain sa kanila. Maswerte ang mga buwayang ito dahil mahal na mahal sila ng kanilang nanay. Iyon nga lang, naispatan ng Burmese python ang anak ng alligator. Ngayon, pinaplano ng python kung paano niya matitikman ang mga bagong silang na buwaya. Tinangka ng higanting sawa na lumapit sa mga baby alligator. Pero hindi nagtagumpay ang masamang plano ng ahas. Agad na kasi siyang nakita ng nanay ng mga batang buwaya. Bumaliktad na ang kapalaran dahil ang sawa na ngayon ang kinain ng buwaya. O ano? Nag-enjoy ba kayo sa panonood ng mga hayop na makikita sa Everglade? Kung totoong nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan, dapat mong pindutin ang subscribe button para palagi kang updated sa mga bago kong videos. Thank you! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello sa pamilya ni LJC, Sophie at Chloe. Hello rin kay Jimmy Deonan. What's up kay Roderick Million Daga? Shout out kay George Alexander, Genesis at Jeremiah Teves, Prince Kian Pagtakhan at Mami Adeline, at kay Jack, Kevin, Kenneth, Jules at Danny. Maraming salamat sa inyong panonood. Now see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!